Di rin naman natin masisisi yung ibang bashers sa mga ipinaglalaban nila. And hello guys, once again, welcome back sa ating channel. Panibagong araw at syempre panibagong reaction video na naman ang ating pag-uusapan ngayon. So ayan, welcome back to Chloe TV. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sang sulok man kayo ng mundo. Ayan guys, no? So nakita nyo na yung thumbnail natin kung ano yung magiging topic natin ngayon. So ayan, ito ay para lang sa akin ha, talaga namang napakagaling na ama ni Kuya Brox, no? Kasi talagang ngayon mapakinggan natin yung explanation niya patungkol sa ating love team na Dandet. So maya-maya mapanood natin yung live ni Kuya Brox kung saan talaga namang napakabuto ito para sa ating BB Medet. So before natin simulan, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga viewers and subscribers. Marami pong salamat sa inyong walang sawa niyong suporta dito sa ating YouTube channel. So, ayan. And of course guys, wag din natin kalimutan pasalamatan at palagi din po nating suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, si Kalingap Prab, and of course si Jack Matubang, lahat ng Kalingap Boys, lahat ng Key Boys, lahat ng Kalingap Partners, and lahat ng charity vloggers sa Pilipinas. Susuportahan din po natin sila, no? Kasi napakaganda po ng kanilang advokasya, and ito ay para po sa ating mga kababayang mahirap. So alam ko excited kayo guys, no? Sa mga hindi pa nakapanood nito, ito yung live ni Kuya Brox kung saan pinaliwanag niya dito, no, yung side niya, and pinaliwanag din niya dito kung anong klaseng anak si Kalingap Dan, di ba? So anong klaseng anak si Papa Dan. So alam naman natin talaga guys na yung ama is talagang magsasabi talaga yan ng totoo, di ba? So wala namang ama na magsisinungaling kung ano yung ugali ng kanyang anak. So ngayon may mapanood natin itong live ni Kuya Brox, no? So ito yung naging title niya, Siya na Kaya Pagdating ng Panahon. Ayun. Sa title pa lang guys, talagang butong-buto na, no? So, ayan, sa ating mga Dandet fans, feeling ko parang walang hadlang na ata to. Ito na talaga. Di ba? So, malungkot lang tayo ngayon kasi nga hindi nakasama si BB Medet natin sa Palawan. So, yun pa naman yung pinakahihintay ng lahat, no? And nakita natin guys na hindi gaano nabigyan ng exposure itong Dandet. So medyo matagal-tagal na yung last ano ba 'yan? Part 14 ba 'yon? So matagal-tagal na, mga ilang days na ba? 'Di ba? So ngayon balikan muna natin itong live ni Kuya Brox, no? Kasi excited tayo kung ano pa yung mga sasabihin niya dito patungkol sa ating BB Medet and patungkol sa kanyang anak si Dan. So, ayan, full screen lang natin guys. Sa mga di pa nakapag-subscribe ni Kuya Brox, baka naman. So, sa mga hindi din nakaalam, no, si Kuya Brox po ay kapatid ni Kuya Bal. And si Kuya Brox yung ama ni Kalingap Dan. So, sa mga hindi lang naman hindi updated at sa mga bago pa lang sa Kalingap, so, baka bago lang po yung ibang viewers natin. Baka nagtaka kayo kung bakit na-connect si Kuya Brox at si Kalingap Dan. So sila po ay mag-ama. Okay. So ayan. Full screen lang natin to and pakinggan muna natin ang paliwanag ni Kuya Brox. Let's go. Hello. Ayan, good morning Kuya Brox. Sila na, si Medet at si Sir Dan from Cristel and Amonino. Ayan, sige, pagpipin lang natin yan. Itong si Kalingap Dan ay ma-develop ng gusto o mas madalas magkikita sila dun sa kung saan naging daan ang kanilang love team na yan, no? Ayan, no? So talaga naman guys, si Kuya Brox, no, wala kang makikitang na parang ayaw niya or parang hindi niya gusto si Medet, no? So parang ito yung ama na nire-respeto yung desisyon ng kanyang anak, di ba? So nasa kay Kalingap Dan yung desisyon kung gusto niya talagang magiging girlfriend nga itong si BB Medet
And ayun, malaki kasi yung respeto ni Kuya Brooke sa kanyang anak. So nasa tamang edad din naman si Kalingap Dan. So masasabi talaga natin na siya na mismo yung makakaalam para sa kanyang sarili kung ano yung ikakabubuti para sa kanya, di ba? Tuloy So pa okay natin. naman si Dan. So nagtiwala ko dyan sa pagkatao niya. Nagtiwala ko sa kanya na yung sinasabi baka magbago siya o ano man. Malamang hindi po kasi kaming dalawa, nag-anuhan kaming dalawa. Yung bang ako, binabantayan din niya ako dahil nasa social media kami pareho. Kaya kung mayroon akong move na hindi na magustuhan, sabihan din niya ako niyan. Ibig sabihin payo, no? Payong anak. Ako naman payong ama din. Ayun. Napakaganda ng napakaganda ng kanilang relasyon bilang mag-ama kasi talagang close sila sa isa't isa, di ba? So napakinggan nyo naman na talagang open ito sila sa isa't isa. Kung ano yung opinion ng papa, ano yung opinion ng anak. So yun yung maganda. Yun talaga yung isa sa makikita natin na mabuting anak yung si Kalingap Dan kasi talagang nakikinig siya sa mga suggestion ng kanyang papa, ng kanyang ama, di ba? So talagang masasabi nating mabuting anak si Kalingap Dan. So kami nag-anuhan na hindi magbago dapat. O, kung ano yung natural o yung talagang pagkatao mo na yung mabait ka kahit sino, hindi ka namimili. Walang pagkakaiba doon sa tinutulungan mo na hindi ka namimili. Tama. Kung sino yung nadatnan mo, nakita mo, siya na yun, ayun, tulungan. Yun lang yun, dun sa aming hinaharap ngayon. Kaya naman ako very vocal kasi yun ang totoo. Tapos natuwa naman ako dahil nagiging kalpante ako kay Kalingap Dan. Nagkakasama kami rito. Dahil akala ko nga, doon sa Manila, malayo na yung namin eh. Sobrang busy siya. Hindi kami nakikita dito madalas. Kaya natuwa ko kay Lord. Lord, salamat at kami nagkita. Nagsama-sama nga dito. Yung aking panganay na. Bilang isang magulang talagang hindi mo talagang yung gusto mo talaga minsan nagsasacrifice tayo, di ba, para sa ating mga anak. Minsan naman yung ama natin nagsasacrifice din para sa atin. Pero bilang isang magulang talagang yung pinaka gusto talaga nila is palagi nilang makasama yung pamilya nila, di ba? So yun yung nakikita ko kay Kuya Brooks na labis siyang nagpapasalamat sa ating Panginoon na ito nga madalas na silang magkasama ngayon kasi yung mission nila is parang iisa sila ng mission. So as a Kalingap supporters, masaya din po tayo na yun yung nila, yun yung nangyari sa pamilya nila ngayon na magkasama-sama sila, di ba? Na anak na napaka maasahan at magalang kahit sino kausap niya, hindi lang sa akin, no? Kahit sino, mga barkada niya, mga sino sa mga ibang tao. So ganun po. Yun din po na yung kita natin kay Kalingap Dan, no? Kasi the way siya kasi magsalita, kahit sino yung kaharap niya, talagang makikita mo talaga the way siya magsalita na marespeto. Yung tipong yung pagbibitaw siya ng salita pinag-iisipan niya, parang ayaw niya talagang maka-insulto. Yun yung attitude ni Kalingap Dan. Po siya. So ako'y tiwala po dyan. Ayan. Malay natin, Kuya Brooks, ito na, tadhana. Oo nga. From LB Gonzaga. Oo nga, no? Totoo yun, no? Excited na kami, Kalingap Dan, sa season 2, no? Love team ninyo ni Lilith from Aaron Obregon. Ayan. Mas buto ako sa dadit kaysa sa... Alam natin yan kung sinong dyan. Hindi lang binasa ni Kuya Brooks, pero alam natin kung sino yan, di ba? So, kalimutan na natin yung pangalan na yan. So, mag-focus na lang po tayo dito sa Dandet. So, sa ngayon, sila na po kasi yung may pangalan Sila na yung naka-establish. Sila na yung minamahal ng taong bayan, di ba? Marami nang sumuporta, mapalokal at international ang laki ng community. So,
kalimutan na natin yung ano, yung issue about kay Dan at doon sa isa. So alam niyo na kung sino yon. So focus tayo kay Dandet. Pati nga si Kuya Brooks natatawa at ayaw niyang basahin yon. Kasi nga naman, alam naman natin no, na marami talagang bashers. So hindi rin naman natin masisisi yung ibang bashers sa mga ipinaglalaban nila, di ba? So mas mabuti na i-ignore na lang natin yon. Huwag na nating ipilit yung love team na yon. From Lenora. Basta ano lang, basta ang ating maging topic ay si Milit. Huwag na tayong tatalon kasi siyempre nakakaawa naman, baka mabas pa. Basta ako, wala akong Tama nga din naman. Okay naman din yun. Ayan. Ayan, 120 po na pala tayo. Shoutout po. Uy, 127 na pala dun. Shoutout po sa inyo, no? Ayan. Basta, ito po, pag-usapan natin itong mga ito. Dahil masarap po kasing pag-usapan natin ito. Kasi, tatapos ko lang kanina manood, talagang bitin ako. Sa totoo lang, di ba? At habang ko nanonood, nakangiti. Nakangiti ako. So, Ayun, bitin din naman yung last part guys, no? Yung part 14. Talagang sana ito na yung ano, bigyan ulit ng exposure yung Dandet para mas makilala pa sila ng Kalingap supporters, di ba? So, sana pahabaan pa ni Kalingap Rob yung nila, video nila ng Dandet kasi talagang marami talagang nag-aabang, lalong-lalo na sa ating mga Dandet supporters. So, nakakabitin din minsan, di ba? ayan. Kaya sabi ko nga dun sa aking title dito, ang title ko dito ay Siya na kaya pagdating ng panahon, no? Siya na kaya Ayun. pagdating ng panahon. Butong-buto yung ama eh. Oh, kumbaga ang ating pag-asa na lang na ipag-pray natin na maging sila kasi maraming gusto. Tama po. Maraming gusto. Pati na rin yung mama niya, si Mama Gemma. Nagustuhan din niya siguro si Milit. Dahil si Milit very simply at matatawag natin dyan na yung magaling siya mag-entertain ng tao. So, o sino man sa mga nakausap niya. Sa tingin ko lang sa kanya. Katapos lang po manood ng part 14 dahil Yun din napansin ko kay Midit, no? Talagang magaling din siya makipag-usap sa ibang tao. Talagang professional yung dating niya pagdating sa usapin. So marami siyang alam, talagang may mga suggestion siya kasi makikita natin every vlog talagang sinasalo niya si Kalingap Dano pag every time na wala na itong masabi. So talagang sinasuggestan niya kung kumbaga nababasa niya yung pag-iisip ni Kalingap Dan. So matalino talaga si Milit. Makikita natin sa niya, sa aura niya na talagang iba siya sa lahat. Iba yung personality niya. si Cherry de la Cruz talaga naman. Thank you. Ayan. Shout out Kuya Brooks from Team The Dit Worldwide. Ay, wow. Si DC Ricardo. Ayan, shout out kay DC. Ayan. Shout out nito para makilala ko ang mga membro dyan. Kasi si Ma'am Ana Rita ay lagi natin nakakausap yan. Nangamustahan din siya sa atin. At kamusta rin sa kanya. Yung mga topic na gano'n. So, ayan. Sana nga maging sila na. Baka si Lord na ang nakakaalam dyan. Ayun. Ayan. Baka nga si Milit na tinadhana sa kanya, Kuya Brooks, sabi ni Mary Jean Corpus. Yun na nga po, no? Baka nga, tayo naman puro baka. Pero dahil malay natin yung baka magkakatotoo. Di po ba, no? So, hindi naman natin nababasa yung isip ni Kalingap Dan, guys, no? So, pinapanalangin na lang natin na sana nga sila yung magkatuluyan kasi unang-una, bagay naman sila. Pareho silang magaling, pareho silang matalino, madiskarte, mapagmahal sa pamilya. So, si Dan lang talaga yung dito. Si Dan lang talaga yung masasabi natin siya yung makapagdesisyon. At saka din si Midet, diba? So silang dalawa yung magdesisyon dyan kung gusto ba talaga nila yung isa't isa, kung for the good na ba itong Dandet, diba?
So abang-abang na lang tayo guys, no, kung ano yung mangyayari dito sa lalong-lalo na sa si mga Dandet fans. So alam naman natin na sobra ang lakawak na ng community ng Dandet, ang dami nang nagmamahal, and sana i-request din natin ni Kalinga Prab, no, na bigyan pa sila ng mas maraming exposure, di ba? Para mas lalo pa silang makilala, lalong-lalo na sa ating mga Kalingap supporters. Kasi yung iba, parang ano pa parang nag-alinlangan pa sila. Pero pag nabigyan ito ng maraming exposure, talagang masasabi natin na magwo-work talaga itong love team ng Dandet. And, ayun, kasi pareho silang magaling talaga. Si Kalingap Dan, talagang masasabi nating napakamatulungin, napakamabait, at palaging inuuna niya yung pamilya niya. So, di ba ngayon may pabahay siya sa kanyang papa, di ba? Malapit na itong matapos. And doon sa last vlog ni Kalingap Prab sa kanila, sa Dandet, nag-request nga ito kay Bibi Medet kung pwede maka-attend ito sa pa-blessing ng kanilang bahay. So, sana'y mangyari yon. Sana'y makadalo yung Bibi Medet natin kasi para para mas magkaroon pa sila ng maraming oras, para magkaroon pa sila ng maraming time, di ba? So, maganda yon para makilala pa nila yung isa't isa nila, yung sarili nila. So, ayan guys, sadyang lang talaga, less exposure lang talaga yung Dandet. So para sa akin mas deserve din nilang ma-expose lalo yung Dandet para tangkiligin din ng marami. And yun lang po guys, yun lang po yung opinion natin about kay Kuya Brooks, no? So makikita din natin kay Kuya Brooks na talagang sobrang napaka marespeto para sa kanyang anak. So palagi niyang binibigyan ng freedom yung anak niya na pumili kung ano yung gusto or sino yung gustuhin, 'di ba? So bilang isang ama, nakaka-proud 'yun na talagang pinapakita mo yung buong suporta mo para sa yung anak. And talagang hindi magkalayo yung personality ni Kuya Brooks at saka ni Kalingap Dan. Talagang pareho silang mabait. So hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video para sa ating mga Dandet fans. Maraming salamat po sa inyo guys. Talagang nakakataba ng puso lahat ng mga comments na nababasa ko sa comment section. Talagang lahat pang pag-good vibes. Ayan, marami pong salamat sa inyo sa walang sawa yung suporta dito sa aking YouTube channel. And of course sa ating mga ibang Kalingap supporters, ating Jomcar supporters, Dandet and IDC supporters, marami din pong salamat sa inyo. Ayan, muli po, ito nga po pala si Chloe TV. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa ating next video, next reaction video, sanay nang doon pa rin po kayo. Muli po, thank you for watching.